Napanood mo na ba ang balita na kumakalat ngayon sa social media patungkol sa isang OFW na natagpo ang wala ng buhay sa loob ng kwarto sa bansang Abu Dhabi na di umano'y daw sa pamamagitan ng Marami ngayon sa social media ang nagpost daw si kabayan dahil sa depresyon. Pero ang pamilya na nakakita ng litrato, duda na may foul play sapagkat ayon sa salisay ng mister, nakita daw nila ang litrato ng OFW na may kulay pula na panyo na nakasuksok sa bibig ni kabayan na tila parang sinadya para hindi makasigaw. At ayon pa sa mister, nakita nila na nakasahid lang daw ang mga paa ng OFW sa sahig. Paano mo nakambanga doon may foul play, sir? Anong sitwasyon niya? Doon sa picture, pwede nyo sir makita ang picture, nakatungtong sa salog, sa simento, ang iya nga tiil, at the same time, may busal. Baya may busal. May busal nga pula nga panyo. So kung ikaw ma-suicide, nga busalan mo ba yung mga panyo? Ito ang dahilan kung bakit duda ang mister na may foul play sa likod ng pagkamatay ng OFW na kinilalang si Mirzel de Namuya, tubong Zaro Iloilo na isa umanong catering service sa Abu Dhabi. Narito pakinggan natin ang salaysay ng isa nating kababayan na kalugar ng OFW na natagpo ang patay sa loob ng kwarto sa Abu Dhabi para mas lalo nating maintindihan ang salaysay ng mister ng OFW. Si kabayan OFW Mary Jill de Namuya. Double dick ang ano niya, yung ano ba nila, yung katri, yung kama nila, yung higaan is double dick. Tapos yung lubid andoon sa sa first na dick, tsaka nakatayo lang man siya guys, kag-apak yung paa niya nakaapak sa may semento. Na hindi naman siya talagang kung pag ganun ang hindi naman siya nakabitin, nakaapak po sa semento yung paa niya. Paano yung nagbigti siya? Tapos yung bunganga niya dito guys, ayon sa kanyang asawa, merong tela na nilagay sa bunganga. Ayun po ang nangyari at sabi, nagpakamatay daw si kabayan. Pero sa aking sarili, hindi ako naniniwala. Ayon naman sa isang komento na kapitbahay ng OFW, pinatay daw di umano si kabayan ng isang Indiano na kalibin nito na siya ngayong tinuturong suspek. Ngunit duda naman ang mister na baka balak umano itong gasain kaya may busal ito sa bibig sapagkat ayon sa salaysay ng mister, ganito daw ang gawain ng ibang mga amo sa gitnang silangan. Ito ang salaysay ng mister na matagal nang hiwalay sa kanyang misis na OFW, 20 years na ang nakalipas. Sa akong banta na yun, base gusto ni sa guro ripon siguro. Mostly na nga amo man sa mga amoy. Kung hindi gani maparip ang isa kabulig nila, ginapatay nila. Ano niya? Ang istorya sang bata ko, kung may mga okasyon ko nagakitering na sila. May communication pa kamo ni ma'am niya? Wala na kami since siguro almost 20 years. Abaw kadugay na. Almost 20 years. Pero ang sustento sa bata ra niya. Actually, ako niya yung nagpa-eskwela siya. Ang obligasyon man nato nga isa ka tatay, mapa-eskwelahon ang aton bata. So ang punto nyo karon nga ma-process ang lawas na pauli di kag mabistigaran. Yes, among gani gina inyo ugid gapangayo kami bulig sa city government. Okay. Kag sa OWA, DFA nga makita niya lang tani ang iya iloy. Kung ikaw ang tatanungin kabayan, kung napanood mo at napakinggan mo ang video, may nagbibigti ba na kailangan pang takpan ang bibig? Pakikomento ang inyong saloobin at pananaw sa video na ito. Salamat at palagi po kayong mag-ingat.